Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin sa buong araw na ito at tayo po'y muling magkatipon-tipon para po sa ating midweek prayer meeting. At ngayong gabi po, tayo po'y pangungunahan ni Brother Japheth Dumagtoy. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Katie. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful day that you've given to us. Please guide us again this evening as we have our midweek prayer meeting. May you please guide the speaker as they impart the message for this evening, and may we apply it in our lives. And please also guide our loved ones that are with us. Please heal the sick, please touch them with your healing hands, and please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Katie, sa inyo pong
pagpanguna po sa atin para po sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, bago po natin maririnig ang tinapay ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Brother Japheth Magtoy, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ipi-play po sa atin ng ating technical coordinator. He numbers the stars and he calls them by name. He watches the sparrow and the nest whence it came. He cares for the lilies, so lovely to see. Because he loves them so, I know he loves me. He watches the lambs in the fold where they sleep. He cares for the shepherd watching over his sheep. He knows his creations where they may be. Because he loves them so, I know he loves me. He numbers the stars and our tears and our smile. He knows every sparrow and he knows every child. And when I see starlight or birds on the wing, I know my Father loves me and my heart sings. I know my Father loves me and my heart sings. Maraming salamat
Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat at happy prayer meeting. So muli tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng ating pong Panginoon at napakabilis po ng panahon at tayo ay nagkatipon. Tayo ay nasa kalahati na po ng isang linggo. So sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, mayroon pong pamagat po na He will not forsake you. So, kadalasan po sa atin, na bagamat patuloy o lagi na lang po nating itong napapakinggan, na naririnig at hindi naman napapag-aralan. Pero gusto po ipaunawa sa atin ng ating pong Panginoon na kahit na ano man po ang mangyari sa ating pong mga buhay, ay hindi po tayo kayang talikuran ng ating pong Panginoon. Bagkus, kundi kung may mga bagay man po tayong nagagawa sa sarili po natin na hindi man po kalooban ng ating pong Panginoon, so ito po yung time na dito na po papasok na doon na po tayo mapupunta sa kapahamakan dahil din po sa mga sarili din po nating kagagawan. At bagamat sa ating pong mga pamumuhay ay hindi rin naman po may iwasan na darating din tayo sa punto na parang hindi na tayo dinidinig ng Diyos. Kumbaga, nawawala na po ng ano sa atin yung ating pong Panginoon. So 'di ba kung maalala po natin na sa naging pag-discuss po ni Brother Daryl, ano po, na doon po sa kanyang ibinigay po sa atin na mensahe, 'di ba? Meron pong isang gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoon pero dumating pa rin po sa punto na yung pagsusuicide. Ano po? 'Yun po yung talagang nakakalungkot ano sa bawat isa sa atin. Kasi alam ko din naman po yung gawain po nun. Alam ko rin po yung pakiramdam at hirap na sa paggawa, lalo na po doon sa mga bundukin, sa mga kabundukan, lalo na po sa gawain po talaga ng sulads. Pero talagang may time din po talaga na pinaparanas po tayo ng Panginoon sa mga ganyan pong mga pagsubok. Ano? At dito po talaga matites kung yung ating po bang mga pananampalataya ay nakasalig pa din ba sa ating pong Panginoon. At sa ating pong pag-aaral sa gabing ito ay makikita po natin kung ano pa po yung mga magiging paalala ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na kinakailangan po nating panghawakan. So sabi po sa ating K-text na malatagpuan po sa Psalms 94 verse 14, For the Lord will not cast off His people, neither will He forsake His inheritance. So dito pa lang po, malinaw na makita natin na hindi po tayo kaya, kumbaga, itapon ang kanya pong mga anak o ang kanya pong mga tagasunod. Lalo na yung mga pamana na ipapagkaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero kung gusto man po natin itong tanggapin at gusto po natin na hindi po tayo kailangan talikuran ng ating pong Panginoon, so meron po siyang mga kinakailangan po nating gawin, kung ano yung mga kinakailangan niyang i-command sa bawat isa po sa atin. At yun po yung kinakailangan nating sundin at lakaran. Ano po, kasi ganun din naman 'di ba sa mga magulang po natin na 'di ba kapag meron pong mga iniutos po sa atin o pinapagawa, hindi po ba 'di ba bilang mga anak ay andun din po yung pagsunod po natin sa kanila, dahil sa ibig sabihin po sa pagsunod po natin ay pinapadama po natin yung pagmamahal po natin sa kanila at bilang nagpapakita rin po na tayo ay mga tunay na anak at gayon din naman po sa ating pong Panginoon. So sabi po dito sa With God at Dawn, let us remember that Jesus knows us individually and is touched with the feeling of our infirmities. So patuloy po nating alalahanin na yung ating pong Panginoong Kristo ay nalalaman niya ang bawat isa sa atin, kung ano po yung mga nararamdaman po natin, kung meron po bang paghihirap na naranasan po ng bawat isa, kabigatan, so nalalaman po ng atin pong Panginoon. At kasunod po, He knows the wants of each of His creatures and reads the hidden unspoken grief of every heart. So sinasabi nga po dito na alam ng Panginoon
no, ng kanyang bawat nilikha at nababasa niya yung mga nasa loobin po natin sa ating pong mga pag-iisip. Kung meron man pong dinadala yung ating pong mga kabigatan sa ating pong mga puso, nalalaman at nababasa po yan ng ating pong Panginoon at wala po tayong pwedeng itanggi po at itago po sa Kanya. So maaaring sa ibang tao man, na kung hindi man po natin sambitin sa kanila, syempre hindi naman po lahat ng tao ay nababasa yung ating pong mga isip. Kumbaga, syempre kahit na meron kang nararamdaman na bigat sa sarili mo, syempre dahil nga ayaw sa iba, ayaw mong ipakita sa kanila na may naranasan kang problema, syempre idadaan mo sa maayos yung mukha mo, nakangiti ka, pero deep inside ay malungkot ka. Pero sa ating pong Panginoon, nalalaman niya ang lahat. At sabi pa po dito, Jesus is the good shepherd. He cares for his people sickly, wandering sheep. He knows them all by name. So sinasabi nga po dito na talagang isang mabuting pastol yung ating pong Panginoon. Na doon po sa mga kumbaga merong nagiging karamdaman, kumbaga saan man mapunta. 'Di ba kung maalala po natin yung mga nagpapastol na kung paano nila ingatan yung kanila pong mga tupa, kung saan man sila pumunta, no po, na kahit nga 'di ba na kahit 99 man na tupa at kulang man ito ng isa, so iiwan ng tagapastol yung 99 na mga tupa at babalikan niya yung isang tupa. At ganun po yung ating pong Panginoon dahil ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. At sabi pa nga po dito na ang bawat isa sa atin ay alam niya yung bawat pangalan ng bawat isa. The distress of every sheep and every lamb of his flock touches his heart of sympathizing love, and the cry for aid reaches his ear. So, sinasabi nga po dito na kumbaga anduman po yung mga sa kanyang kawan, yung nararanasan, yung mga kumbaga distress, lalo na sa kanilang trabaho, sa kanilang mga gampanin, sa kanilang po mga buhay. So dun dito pa rin po ah, pinapadama ng ating pong Panginoon yung kanyang pong pagmamahal sa bawat isa sa atin. So kahit na sinasabi rin po dito na kahit yung ating pong mga pag-iyak, na hindi man po natin kailangan na maghagulgol, kahit na mga simpleng iyak na kumbaga tayo lang po yung nasa sulok lang ng bahay sa kumbaga tayo lang po yung nag-iisa. Kahit man po yung pag-iyak natin na tayo lang po yung nakakarinig. Pero sa ating pong Panginoon ay kanya po yung nakikita at naririnig po ng ating pong Panginoon. So dito pa lang po makikita na natin na napakalinaw na kahit ano po yung naranasan po natin sa ating pong mga buhay, kung ano man po yung nararamdaman po natin, kung ano po yung mga ginagawa po natin, ay dito po ay patuloy po tayong sinasamahan ng ating pong Panginoon dahil ito po yung pangako niya sa bawat isa po sa atin. Hindi niya po tayo kayang talikuran. At sa pagpapatuloy pa po ng ating pong pag-aaral, sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6, Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. So ito po yung gustong makita, na ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na naway maging malakas po tayo at mabigyan ng mabuting pag-asa. At ganyan din naman na ating pong labanan yung ating pong mga takot, pag-aalinlangan sa bawat isa po sa atin. Dahil nandyan po ang ating pong Panginoong Hesukristo na tayo po ay gabayan at hindi niya po tayo bibiguin o tatalikuran man. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So dito po, makikita po natin na maging po tayo, mapagbantay, lalo na sa mga nagiging pangangailangan po natin. Dahil syempre, sinasabi nga po dito na alam ng Panginoon kung ano man po yung mga pangangailangan man natin, kung ito ba ay kailangan na natin o hindi na natin kailangan. At dito po ay maging maingat po ang bawat isa
Dahil po kadalasan ay dito rin po nasisilaw yung mga tao na sa mga magiging pangangailangan man o mga kayamanan dito sa sanlibutan. Dahil nga kadalasan ay nagagawa na po natin itong Diyos-Diyosan. Dahil nga mas inuuna na po natin yung mga gantong bagay kaysa sa pag-una po natin sa ating pong Panginoon. At ito rin po yung nakakatakot din po sa atin. Dahil nga syempre na kadalasan na kapag inuuna natin yung gantong mga bagay na imbis bigyan natin ng oras yung ating pong Panginoon. Kaya kapag once na idinaan po tayo sa matitinding pong pagsubok, iisipin na natin na iniwan na tayo ng Panginoon. Iisipin na natin na parang wala nang pakialam yung Panginoon sa akin. Pero hindi po ba natin inisip na tayo lang din po yung gumagawa ng paraan para malayo tayo sa Kanya? Tayo lang din po yung gumagawa ng paraan para magpunta po tayo sa kapahamakan. Pero yung mga gantong mga proseso po ay pinaparana sa atin ng Panginoon para ipaunawa at ipakilala sa atin at ipaalala na meron po tayong kinakailangang unahin at sundin. Walang iba yung ating pong Panginoong Hesukristo. So sabi po dito, Christ bore the sins of the whole world. He endured our punishment, the wrath of God against transgression. So sinasabi nga po dito na talagang kumbaga inano po ng ating pong Panginoon yung kasalanan ng buong sanlibutan. Ano yung punishment na dapat nga na sa tao mapupunta, pero yun po ay inano po ng ating pong Panginoon kasama na yung galit ng kanya pong ama doon po sa mga sumasalangsang. Sabi pa dito, his trial involved the fierce temptation of thinking that he was forsaken by God. So sa pamamagitan nga po nito, ano na talagang pumasok na o nandun na sa isip niya na kumbaga na kung tinalikuran na po ba siya ng kanyang ama. So mamaya po ay papalinawin pa po natin ito sa ating pong pag-aaral at kasunod pa dito, his soul was tortured by the pressure of a horror of great darkness, lest he should swerve from his uprightness during the terrible ordeal. So dito nga, dahil nga po sa mga naging karanasan ng ating pong Panginoong Kristo nung siya po ay habang pumapasa ng mabibigat na cross, na kung paano siya kutsain, pahirapan, ano po, na kumbaga kung ano-anong masasakit na ginawa sa kanya, maging sa physical man at hindi naman sa mga naririnig niya sa mga tao. So ganun po yung naranasan ng ating pong Panginoon. Sinasabi pa nga dito na yung talagang matinding kalangitan po yung talagang bumalot sa buong langit. At doon po na ano po ng ating pong Panginoon na yung pag-iisip niya na kung siya po ba ay tinalikuran na ng kanya pong ama. At kasunod, he could not have been tempted in all points like as man is tempted, had there been no possibility of his failing. He was a free agent placed on probation as was Adam and as is man. So, dito po sinasabi na yung atin pong Panginoon na bagamat nandyan po yung tukso sa paligid niya, na andyan man po yung mga maging kasalanan man na kung ito ay kanya pong gagawin, pero sinasabi nga po dito na hindi po siya natempo doon sa mga kasalanan na kagaya sa ating mga tao na nakakagawa pa ng kasalanan. At sinasabi nga dito na hindi po posible talaga na yung ating pong Panginoon Kristo na nakagawa ng kasalanan o siya po ay nabigo. Kundi makikita naman po natin, 'di ba, sa buhay ng ating pong Panginoon Kristo ay ito ay naging perpekto. At gayon din naman, sinasabi rin po dito na hindi po kagaya ng ating pong mga unang magulang na nahulog sa kasalanan. At yun po yung nag-umpisa na kung bakit meron na pong nakakagawa na ng mga kasalanan dito sa sanlibutan. Pero ang lahat ng pong ito ay napagtagumpayan ng ating pong Panginoong Hesukristo. At sabi pa dito, it was not bodily suffering which so quickly ended the life of Christ upon the cross. So sabi nga po dito na hindi po sa mga paghihirap, na naging mabilis
yung pagtapos ng buhay sa ating pong Panginoong Kristo sa cross. Kundi sabi po dito, it was the crushing weight of the sins of the world and a sense of His Father's wrath. So dahil nga po sa mabigat na kasalanan ng buong sanlibutan at din naman sa galit ng kanya pong ama. So ito po yung talagang nagbigay ng bigat sa ating pong Panginoong Kristo. So biruin niyo po na yung buong kasalanan ng sanlibutan ay ipinataw sa ating pong bugtong na anak natin pong Panginoong Kristo. The Father's glory and sustaining presence had left him, and despair pressed its crushing weight of darkness upon him and forced from his pale and quivering lips the anguished cry, my God, why hast thou forsaken me?" So dito po makikita natin na yung presensya ng ating pong ama ay nawala. Kaya nga po nagkaroon po ng kadiliman sa paligid at din naman sa buong sanlibutan pagkatapos po na ipinako yung ating pong Panginoong Hesukristo. At dahil nga po dito sa naging kadiliman na bumalot po sa paligid, so ganito po yung naging nasambit ng ating pong Panginoon sa pamagitan din po ng kanya pong pag-iyak. At sinabi niya nga po, my God, why hast thou forsaken me? So ganito po yung naging naramdaman ng ating pong Panginoon. So di ba nung time na dumilim yung buong paligid at hindi naman yung kalangitan, na syempre hindi po kinaya ng ating pong ama na makita niya yung kanyang pong anak na naghihirap, nagdurusa. Kaya nga po hinarangan niya o binalot niya ng mga puting ulap yung buong kalangitan dahil hindi niya po kayang makita yung kanya pong anak. Pero dahil po sa nagkatawang tao yung ating pong Panginoong Kristo dito sa lupa, so gaya din po natin na naramdaman niya rin po na kumbaga andun din yung karamdaman na, Ama, bakit mo ko tinatalikuran? So syempre, yung mga bagay pong ito ay naranasan at ramdaman din po ng ating pong Panginoong Hesukristo. So kaya hindi na rin po tayo magtataka na kung meron man pong dumating sa buhay po natin na hindi po natin ninanais o nagugustuhan at parang naiisip na po natin na parang nawala na yung gabay sa atin ng Panginoon, nawala na yung parang presensya niya sa bawat isa sa atin. So talagang hindi na po tayo mabibigla kung ito po yung magiging mararamdaman po natin dahil bila rin pong tao ay ganito rin po yung naranasan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Satan points to the mistakes that made and tries to make them believe that thus they have separated themselves from God. So dito makita po natin na dahil nga po na yung magiging gawain po ng ating kaaway, na syempre puro kamalian, kasalanan, pag rebelde sa ating pong Panginoon. So syempre ando na po yung separate niya sa ating pong Panginoon. So syempre kapag siya po ay gagawa o tutukso din po sa atin, so gusto rin po ng kaaway ay malayo po tayo sa kanya. Malayo po tayo sa ating pong Panginoon dahil nga ginagawa po ito ng kaaway para ma-separate din po siya sa ating pong Panginoon. At kasunod po dito, evil angels seek in every way to discourage those who are striving for victory over sin. So yung mga anghel po na kumbaga ibinagsak po dito sa lupa. So sila din po yung mga isang ginagamit po ng kaaway para tayo ay tuksuhin. Mabigyan po tayo ng ma-discourage, na samantalang na tayo ay patuloy pong nag-strive para ma-overcome po natin yung kasalanan. Pero wala pong ibang gagawin yung kaaway para tayo ay ma-discourage at maisip po natin na parang nag-iisa na lang tayo sa buhay natin, na parang wala na tayong katulong na lumaban sa pagsubok. At yun po yung dinadaya sa atin ng kaaway. At kasunod po,
they hold up before them their past unworthiness and represent their case as hopeless. Kaya kapag may time po tayo na naranasan at ito po ay nalampasan po natin, pero kung may time na naman po na may maranasan naman po tayong pagsubok, so wala pong ibang gagawin yung kaaway kundi ipapaalala na naman sa iyo yung mga nangyari dati na kung paano ka bumagsak, yung mga nalampasan mo na. At yun po yung magiging itatak sa atin ng kaaway sa ating pumang isip na parang mawawalan na naman tayo ng pag-asa, parang malulugmok na naman tayo, babalik na naman tayo sa dati natin namang nakasanayan. Kumbaga bumagsak ka na naman dati, so babagsak ka na naman at doon ka na naman papunta sa kapahamakan. Yun po yung paulit-ulit na ipapaalala sa atin ng kaaway para nga mabigyan tayo na parang wala ng pag-asa. So biruin niyo po, ganun po yung nagiging pakana ng kaaway na hindi po natin nalalaman na nasa bingit na pala tayo ng kamatayan. At ito po yung nakakalungkot din po sa iba na nakakaalam na ng katotohanan. Pero kanila na naman itong, kumbaga, tinatalikuran at doon na naman sila sa mga gawaing makasanlibutan at napakahirap na po itong bumalik at tanging biyaya at kalooban na lang po ng Panginoon ang makakapagpabalik po sa kanila. Sa po dito, but we have an all-powerful Redeemer. So sabi po dito, talagang meron po tayong tagapagligtas na makapangyarihan. So, di ba, alam naman natin na wala pong imposible sa ating pong Panginoong Kristo na kapag siya po yung gagabay sa bawat isa po sa atin. Pero hindi niyo po ba napapansin na sa pananalangin po natin, kumbaga di ba, ang sinasabi natin na Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ama namin na punong-puno ng biyaya at awa. Pero parang hindi po ba natin napapansin na parang pinapahiya lang din po natin yung ating pong Panginoon? Kasi kapag meron man po tayong mararanasan na pagsubok sa ating pong buhay, pero parang ganun lang po natin pagdudahan yung lakas ng ating pong Panginoon. Ganun lang po natin pagdudahan yung mga ginagawa niyang mga milagro, ginagawa niyang mga miracles sa buhay po natin. Tapos ganun lang po natin pag-isipan na parang may pakiramdam ba ang Diyos? Nararamdaman niya ba yung mga bagay na ito? Tinalikuran na kaya niya ako? Ba't di ba ganun tayo manalangin sa Kanya? Ganun po tayo humingi sa ating pong Panginoon. Pero kadalasan, nakakalimutan na po natin na kung gaano po ba makapangyarihan yung ating pong Panginoon. At yun lang din po yung nakakalungkot dahil hindi lang din naman po sa mga hindi lang po sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, kundi sa atin din po mismo na kumikilala at tagasunod ng ating pong Panginoon, na mismong hawak-hawak natin yung katotohanan niya. Pero ganun po natin siya pagdudahan. Ganun po natin ating pong Panginoon pag-isipan na kung tayo po ba ay pinabayaan na ng ating pong Panginoon. At yun po nawa yung gusto po ipaalala sa atin ng Panginoon na tayo po ay maging mapagbantay sa ating pong magiging gawain dito sa sanlibutan. At kasunod po, Christ came from heaven in the guise of humanity to live the principles of righteousness in this world. So, talagang yung ating pong Panginoon Kristo na mula nga po sa langit ay nagkatawang tao at mamuhay at ipalaganap ang prinsipyo ng kanya pong katuwiran dito sa sanlibutan. So, ibig sabihin po, kung ano man po yung naranasan po natin, malinaw po ay ito ay naranasan na ng ating pong Panginoon. He was endowed with power to minister to all who would accept Him as the Redeemer, to succor the repentant ones who were convinced of the sinfulness of sin. We have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So dito nga po makikita natin na kahit na sa gaano man po yung kasalanan natin kabigat, gaano man po kalaki yung kasalanan na nagawa po natin, so handang-handa pa rin po tayong tanggapin ng ating pong Panginoong Kristo basta andun po yung
sisi natin sa ating pong mga kasalanan. At sinasabi nga dito na dahil po doon sa naging kasalanan po natin ay na-convince po tayo at napaunawa po sa atin na yung mga kasalanan pong ito ay magbibigay sa atin ng aral at upang hindi na po natin dito gagawin. Dahil nga po sinasabi dito na meron po tayong high priest sa langit, yung ating pong tagapamagitan, yung ating pong Panginoong Hesukristo. At sinasabi pa dito na nararamdaman niya yung ating pong mga nararamdaman kung ito man po ay mabigat, kung ito man po ay kumbaga nahihirapan na po tayo. Pero ito, meron lang din pong kaibahan na itong mga bagay din pong ito ay naranasan ng ating pong Panginoon pero hindi po siya nagkasala. Hindi po siya na ng kasalanan dito sa sanlibutan. So yun din po yung pagkakaiba po natin sa Kanya. At yun po yung kinakailangan na ma-overcome po ng bawat isa. Dahil nga po yung ating pong Panginoong Kristo ang pattern po natin. Kung ating pong susundin ang Kanya pong ginawa, so ganun din po yung magiging kaligtasan, yung ipapagkaloob niya sa bawat isa. The people of God who suffer persecution for their faith, who are falsified, scorned, and derided are often tempted to think themselves forsaken of God. So po sabi na mismong anak ng ating pong Panginoon na nakakaranas ng mga gantong mga bagay dahil po sa mga pananampalataya ay andyan po yung persecution. Yun doon naman yung pangungutya, yung pagtutuya sa atin. Itong mga bagay pong ito ay talagang mararanasan po ng bawat isa. At ito yung mag-uudyok sa atin at ipapatempt na tayo ay mag-isip na kung tayo po ba ay tinalikuran na o pinabayaan na ng ating pong Panginoon. So ito po ay magiging paalala rin po sa atin na normal lang na maranasan natin ang mga bagay pong ito dahil ito ay magpapalakas sa ating pong mga pananampalataya. To the eyes of men, they are in the minority, and to all appearances, their enemies triumph over them. Yet let them not violate their conscience, for the Lord will give them a signal victory. Kaya nga, kadalasan na may makikita na natin o makikita ng bawat isa na kumbaga itong mga bagay na mararanasan natin, na kumbaga iniisip na natin na parang lagi na lang tayo na tatalo, parang panalong-panalo na yung kaaway natin. 'Di ba yun yung parang na kadalasan na nauunawaan natin o naiisip natin na parang natin na parang sinakluban na tayo ng buong sanlibutan dahil nga sa mga pagsubok na naranasan po natin. Pero ano po yung gusto ipaunawa sa atin ng ating pong Panginoon na huwag po nating hayaan na itong mga gantong mga pag-iisip ang mamalagi po sa bawat isa sa atin. Kundi, hayaan natin na ito ay mangyari sa buhay po natin at dahil po yung ating pa rin pong Panginoong Kristo ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay. So wala po tayong ibang gagawin kundi hayaan natin na yung Panginoon po ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. Di ba sabi nga doon na yung ating mga pamatok ay ating pong ipasa natin o gawin nating katulong yung ating pong Panginoon. Dahil nga kadalasan din po sa atin ay sinasarili lang din po natin. Sinasarili lang po natin yung mga mabibigat na naranasan po natin na hindi po natin ibinibigay o ipinapagkatiwala sa ating pong Panginoon. Kaya kadalasan tayo lang din naman po yung nahihirapan. Pero meron pong pangako sa atin yung Panginoon na handa po siyang gumabay at tumulong po sa bawat po isa sa atin. We desire to follow Christ and to be like Him, but we sometimes faint beneath trials and remain at a distance from Him. So sinasabi nga po dito na nag-desire tayo na sumunod sa ating pong Panginoon Kristo, na maging kagaya niya. Pero kadalasan talagang maranasan po natin yung mga pagsubok, mga trials sa buhay po natin. At ito yung nagsisilbi para tayo ay maging a distance sa Kanya o lumayo.
Kaya nga kadalasan din po sa atin na kumbaga may mga maranasan po tayo, iniisip na agad natin na itong mga naranasan natin ay ginagawa ng Panginoon para malayo tayo sa Kanya. Iisipin na natin na parang lumayo na o nawala na sa atin yung Panginoon. Dahil nga, syempre, di ba, hindi naman natin maiwasan na parang meron tayong pagsubok na parang hindi na natin kayang lampasan. Pero ano po sabi dito? Sufferings and trials bring us near to Jesus. So yung mga paghihirap po natin sa mga trials na maranasan po natin ay nagsisilbi pala ito para tayo ay mas mapalapit pa mismo sa ating pong Panginoong Hesukristo. The furnace consumes the dross and brightens the gold. So alam ko po na palagi na po natin itong naririnig na 'di ba sa pamagitan nga po ng ginto na kapag idinaan ito sa apoy ay mas patuloy pang kumikintab na nagniningning yung ah, ginto. So ganun din naman po sa atin. 'Di ba kapag kung ililiteral natin na kunwari tayo ay sinusunog, tayo ay dinadaan sa apoy, hindi po ba ito ay napakahirap? Kumbaga napakasakit syempre, 'di ba kapag iliteral mo na tayo ay dinadaan sa apoy. Pero gusto po ipaunawa sa atin ng Panginoon ay ganito rin po yung pagsubok na dumarating din po sa buhay po natin. Na hindi po natin maranasan na tayo ay maranasan yung mabibigat, tayo ay ah, masaktan, kumbaga mapaso sa mga naranasan po natin sa buhay. Pero ito po yung paraan ng Panginoon para tayo ay mas magningning, tayo ay mas patuloy na makilala at magliwanag at makita ng mga tao na meron po tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. So sabi pa sa sunod, then let not any one of us consider because trials come upon us, poverty, sickness, the loss of property, which we have not power to control, that we are forsaken of God. So kaya nga, huwag po natin hayaan na yung mga trials o kumbaga yung mga paghihirap, kumbaga pagkakaroon natin ng karamdaman sa ating man po mga physical o mga spiritual na kalagayan at higit sa lahat mawalan po tayo na kung ano man po ang meron po sa atin na makontrol yung ating po mga pag-iisip na kumbaga tayo ay tinalikuran na kaya ng ating pong Panginoon. Kundi gusto po ipaalala sa atin ng Panginoon na sabi nga po dito sa kasunod, because God wants you to give an evidence to the world of the power of His grace that enables the branches of the true vine to show the patience, that forbearance, that hope which we ought to show, because we are branches of the true and living vine. Now everyone that is abiding in the vine will bear the same fruit of the parent stock. So ano po sabi? Dahil po yung mga pagsubok po na ipinaparanas sa atin din po ng ating pong Panginoon ay gusto niya na tayo ay magsilbi din pong ebidensya sa buong sanlibutan na yung biyaya niya, yung na ipinapagkulob niya sa bawat isa po sa atin na meron po tayong pagkakaroon ng mahabang pasensya, mahabang pagtitiis, at higit sa lahat, sa kabila man po na maranasan natin pong ito, ay meron pa rin pong pag-asa na ipapagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kinakailangan nating ipakita sa sanlibutan. So, di ba, kaya nga kapag once na tayo po ay magdadala ng kanya pong mga salita, magdadala man po tayo ng mensahe sa sanlibutan, kinakailangan po na meron din po tayong testimonya sa bawat tao na itong mga bagay pong ito na nakakasulat, na susulat, ay napagtagumpayan po namin sa tulong po ng biyaya ng aming pong Panginoon. At yun po yung magdadala sa puso at isip po ng mga tao na manindigan at sumunod po ng higit sa salita ng ating pong Panginoon. Sinasabi pa nga po dito na ang bawat isa po sa atin ay tayo po ay nalintulad po sa sanga na kung yung atin pong Panginoon na buhay ay iisa na kumakatawan po sa bawat isa sa atin, so tayo po ay patuloy na magbubunga at mamumukadkad.
So ganun 'di ba kung pansinin po natin yung mga puno sa paligid po natin. Hindi po ba 'di ba meron pong mga sanga na malalaki, meron pong mga sanga na maliliit. So ganun din naman po tayo inahalin tulad ng Panginoon na bagamat man po na maliit man yung tingin ng sanlibutan mo sa atin. At yun din naman kung malaki man yung posisyon din po natin sa lupa, pero kung iisa man po yung pinapaniwalaan natin, kung isa man po yung sinusundan natin, kundi yung buhay buhay na Diyos na ating pong pinaglilingkuran, so tayo po ay magiging isa sa pananampalataya. At sinasabi nga po dito na tayo po ay magkakaroon ng iisang bunga, kundi yung karakter ng ating pong Panginoong Kristo. Sabi pa dito kasunod, entering into communion with our Savior, we enter the region of peace. So ano po sabi? Na kapag tayo po ay patuloy na communion sa ating pong Panginoon, so andun po yung kapayapaan sa bawat isa sa atin. We must put faith into constant exercise and trust in God. Whatever our feelings may be, we are to be of good cheer, knowing that Christ has overcome the world. We will have tribulation in the world, but peace in Christ Jesus. My brother, turn your eyes from within and look to Jesus, who is your only helper. So dito po sinasabi na kinakailangan na yung ating po mga pananampalataya ay ilagay po natin sa pagtitiwala natin sa ating po Panginoong Kristo. So kahit na anuman po yung magiging mararamdaman natin, kung kahit na masaya man po tayo o malungkot, nawa yung atin pa rin pong pananampalataya ay patuloy po nating ilagay sa ating pong Panginoon. Kasi kadalasan din po sa atin, na saka lang po tayo nananampalataya sa Panginoon kapag maayos yung buhay natin, kapag masaya tayo. Hindi po ba andun lang, parang andun yung parang sumisigla yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero kapag time na tayo na naman po ay malungkot, tayo na naman po ay nakakaranas ng mga mabibigan na pagsubok, parang andun na naman yung ano naman tayo sa Panginoon, iisip naman tayo ng kung ano-ano. So nawa hindi po yun yung makita sa atin ng Panginoon, kundi kung ano man po yung ating pong magiging feelings. Sabi nga nito, whatever our feelings may be, kung ano man po yung ating pong magiging um, mararamdaman, ay nakasentro po yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Di ba kung maalala po natin si Job, na sa kanya pong naranasan na matindi sa kanya pong buhay, na mismo nga yung kanya pong asawa di ba sinabi na itakwil mo na yung Diyos mo at mamatay ka. Di po ba't napakasakit yun sa parte ni Job, lalo na yung kanyang asawa na sana yung magiging kasama niya sa hirap, magiging katuwang niya, pero mismong asawa niya itinalikuran si Job dahil po sa pananampalataya na meron siya. Pero ano po yung naging sagot ni Job doon sa kanyang asawa? Puro kabutihan lang ba o mabubuti lang yung tatanggapin natin sa kanya at hindi na ang masama? So nawa yun din po yung magiging katanungan sa bawat isa sa atin na puro lang ba biyaya, puro lang ba mga kumbaga ligaya sa buhay natin ang tatanggapin natin sa ating pong Panginoon at hindi na po yung pagsubok. At yung pagsubok man na tatanggapin man natin ay saka tayo sisisihin natin yung ating pong Panginoon kung bakit ganito yung mararanasan natin. So nawa ito yung isa maging paalala rin po sa bawat isa sa atin na tingnan natin yung ating pong Panginoon sa Kristo kung paano niya na-overcome yung paghihirap dito sa sanlibutan. At sinasabi nga po dito na tingnan natin yung ating pong Panginoon at makipagtulungan po na tayo sa Kanya dahil sinasabi nga dito na willing po siya na maging helper sa bawat isa sa atin. It is the depressing discouragements that are sapping your life forces. So ano po sabi na maranasan po talaga natin yung pagiging depressed, discouragement na sa ating pong mga buhay. Kaya nga kadalasan maiisip natin na ano kaya kung suicide na lang kaya yung kinakailangan kong gawin para malampasan ko yung mga gantong mga bagay na naranasan ko. Pagpapatiwakal na lang ba yung magiging solusyon?
Paggawa na lang ba ng kasalanan? Paggawa na lang ba ng krimen? O kung ano-ano man po yung mga ginagawa natin na hindi po kalooban ng Panginoon. So ito na lang po ba yung kinakailangan nating gawin para malampasan natin ang mga bagay pong ito? Mangsisi ng ibang tao, sisihin yung Panginoon. Di po ba nakakalungkot at mismo sa bayan din po ng Panginoong Diyos ay nagagawa rin po ang gantong mga bagay. You must be cheerful even though disappointed in men. So ano po sabi? Na imbis gawin po natin yung mga bagay po na hindi po kalooban ng Panginoon, ay magalak po tayo, sabi ng Panginoon, sa mga disappointment o discouragement na mararanasan natin. Bakit po? Sabi dito, Jesus understands, Jesus is true, Jesus is your Savior. Only a little while of trial, a little moment of affliction, then an eternal weight of glory. Malinaw po na hindi po solusyon yung pagpapakamatay, kundi naiintindihan po ng Panginoon yan at huwag po tayong mag-aatubili o magdalawang isip na i-voice out po natin yan sa ating pong Panginoon. So maaaring meron din naman po tayong mapagsabihan sa mga tao, sa ating paligid, sa kapatiran, mahal po natin sa buhay, pero hindi po 100% o lahat-lahat ay masasabi po natin sa kanila. Dahil hindi po natin alam kung baka chinichismis din po yan sa iba, sinasabi din naman yan, pinagkakalat, uy, ganito pala yung sinabi sa akin ni ano. Pero sa ating pong Panginoon, kapag ito yung binoise out po natin yung lahat-lahat, mas naiintindihan po natin. Mas naiintindihan po ng Panginoon yan. Sabi nga dito, Jesus is true. Jesus is your Savior. Kasi sa pamagitan man natin ng pag-voice out po natin sa Kanya, mayroon pong pag-asa yung ipapagkaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, kaya nga di ba nabasa natin sa kanina, na willing yung ating pong Panginoon na maging helper. Anong helper pa? Helper sa construction? Helper sa ibang trabaho? Hindi po. Helper para mapanagumpayan po natin yung ating mga pagsubok. At bakit kinakailangan po nating tanggapin na ating pong Panginoong Kristo ay helper? So sabi po dito, only believe Jesus is your helper, a very present help in time of trouble. So napakaganda pong pangako ng ating pong Panginoon. At dito po ay sigurado po tayo na sa time man po na kinakailangan natin yung ating pong Panginoon sa mga paghihirap na naranasan po natin, andyan po palagi yung Panginoon para tayo po ay gabayan, ingatan, at bigyan po ng pag-asa. The Lord will not forsake His people in their time of trial. He says, for a small moment have I forsaken you, but with great mercies will I gather thee. So, malino po sinasabi na hindi po tayo kayang talikuran ng ating pong Panginoon. So, maliban na lang po na kung meron po tayong mga bagay na ginawa at tayo rin po yung mismong pumunta sa daan, kaya tayo ay lumayo sa ating pong Panginoon. At sa mga bagay pong ito, nasabi nga dito, for a small moment have I forsaken you, but with great mercies will I gather thee. Kaya nga, di ba, kung titingnan po natin sa buhay po natin, na kung palaging maalwan yung buhay natin, kung laging masarap, kung laging parang wala ng problema, so sa tingin po kaya natin, mararamdaman po kaya natin yung pag-asa na ipapagkaloob ng Panginoon sa atin, yung awa. So, maalala po kaya natin yun na kung yung ating pong buhay ay palaging masaya, parang wala ng kalungkutan, parang wala na pong pagsubok. So, hindi po natin mauunawaan yung pag-asa na ipapagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya, itong mga bagay po na maranasan po natin sa sanlibutan na mabibigat, ay normal at parte po ito ng buhay po natin dahil gusto po ipakilala at paramdam po sa atin ng ating pong Panginoon na meron po tayong tagapagligtas na nagbibigay po ng awa at pag-asa sa bawat isa po sa atin. At yun po yung gusto pong ipalala at paunawa po sa bawat isa sa atin. So malapit na po. We shall have more decided opposition to meet from those who have departed from the faith. Those who were once strong teachers but who have forsaken the way of the Lord,
will be just as strong in their opposition of the truth. There is need now that our people be educated to put their trust in God alone. So dito nga makita po natin na meron po tayong mamimit na ibang tao na kumbaga na so grabe sila magsalita, grabe sila maghayag ng salita ng ating pong Panginoon, magbigay ng mga paalala, pero kapag once na tinalikuran po nila yung mga katotohanan pong yan na dinadala po nila, so sinasabi nga po dito na ganun din po kalakas nilang tanggihan at layuan yung katotohanan na meron pong o nalaman nila nung una pa lang. So kaya hindi na rin po ito nalalayo sa mga kapatiran po natin dati na nakilala natin. Sinasabi nga po doon na sila na po yung naging magulang natin sa iglesia. Pero sa time po na kabagabagan, sa time po na pagtalikod sa katotohanan, so sila pa yung mas nagiging rebelde sa harapan ng ating pong Panginoon. So yun po yung nakakatakot. Kaya nga meron pong paalala sa ating pong Panginoon na kinakailangan natin na yung bawat anak ng ating pong Panginoon na ma-educate at yung kanila pong mga paniniwala o pagtitiwala ay hindi po malagay doon sa mga tao na nagsasalita lang, kundi sa atin pa din pong Panginoong Hesukristo. Kasi kahit na gaano man po kagaling yan magsalita sa harapan, gaano man po yan makita natin na katalino, kataas yung posisyon, hindi pa rin po natin sigurado na sila ay kasama pa rin po hanggang sa tumatakbo o nabubuhay tayo dito sa sanlibutan dahil meron pa rin pong tsansa na madaya tayo ng kaaway at mapunta po sa kapahamakan. They must learn that their trust is not to be placed in any human voice or arm of flesh. We need ever to keep in mind the experience of the children of Israel and learn the lesson that the record their failures is intended to teach us. Kaya nga yung ating buong pagtitiwala ay hindi po nawa ay mapunta sa mga naririnig lang natin sa mga tao, sa mga nagsasalita man dyan, sa mga nakakasama natin, kundi yung ating pong mga isip ay nakatuon lamang po sa mga pag-aaral, lalo na nga po sinasabi dito na sa mga naging anak ng ating sa Israel na yung mga lesson na makikita po natin sa kanila. Siyempre andun po yung pagsuwail, paglabag sa kalooban ng Panginoon. Yun po nawa yung mga pagkabigo pong yun, yung mga failures na yun na nagawa po ng mga Israelita ay maging lesson din po sa bawat isa sa atin. Na kapag once na tayo po ay madapa, nawa ay sa ating pong pagbangon ay makita natin yung ating pong mga pagkakamali at mabigyan po tayo ng pag-aaral at lesson na yung mga bagay pong ito ay hindi na po natin kinakailangan pang balikan at tayo ay lumakad ng diretso patungo po sa kalooban ng ating pong Panginoon. But through we rely upon God, we shall not be exempt for trial and temptation. Oftentimes, we will have to suffer severe disappointment and endure heaviness of heart because of the words, misunderstanding, and misinterpretation of our motives and purposes. So, hindi po dahil na tayo po ay mga anak ng ating pong Panginoon na exempted na po tayo sa mga trials at mga temptation na maranasan natin, kundi ito po ay parte pa rin po para tayo ay yung mga mabibigat na maranasan natin, disappointment, dahil dito po tayo sa sanlibutan namumuhay na punong-puno po ng kasalanan, punong-puno po ng away, punong-puno po ng hindi pagkakaunawaan, punong-puno po ng kaguluhan. At ito po yung mga pakanaan din po ng kaaway upang tayo po ay maligaw sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. But while cast down, we shall not be forsaken of God, unless we shall sever the golden link of the chain which binds us through Christ to God. Jesus is our pattern. So sa pamagitan nga po ng tayo man po ay matumba, kumbaga bumagsak, nawa ay huwag po nating isipin na tayo po ay tinatalikuran na ng ating pong Panginoon. Tayo po ay pinapabayaan na. At huwag din po nating hayaan na yung ginto na umuugnay
sa atin at yun din naman sa ating pong Panginoong Kristo ay mawala, kundi ito ay patuloy po nating panghawakan at tingnan po natin na yung ating pong Panginoong Kristo ay magiging pattern po ng bawat isa. The obstacles, provocations, and hardships that we met may prove to us not a course, but the greatest blessings of our lives, for the grandest characters are built amid hardships and trials. So sinasabi nga po dito na yung mga maranasan man nating paghihirap sa buhay po natin, ay huwag po natin sana itong tanawin na sumpa sa atin ng ating pong Panginoon, kundi ito ay isang blessings na dumating po sa ating pong mga buhay. Nakagaya nga sa sabi ni Job na hindi lang puro kabutihan yung dapat nating tanggapin, kundi yung gantong mga maranasan natin. Kundi kasi ito yung magbibigay sa atin na yung ating pong mga karakter ay mas mapatibay. But they must be received as practical lessons in the school of Christ. Every temptation resisted, every trial bravely borne, give us a new experience and advance us in the work of character building. So ano po sabi? Na itong mga bagay na maranasan po natin ay magbibigay pala sa atin para sa pagiging character building. Kaya nga, kinakailangan natin na pag-aralan ang mga bagay na ito, kagaya po sa ating po na papag-aralan tuwing Vesper, dahil ito ay isa sa mga magiging karakter po na kinakailangan po na makita sa atin ng ating pong Panginoong Kristo. At nang sa ganon, sinasabi nga dito na ating pong matatalo yung magiging pakana ng kaaway sa tulong po ng banal na Espiritu. The more a person's heart is in communion with God, and the more his affections are centered in Christ, the less will he be disturbed by the roughness and hardships he meets in this life. So dito po ay makita natin na kapag yung ating pong mga puso ay talagang nakasentro sa ating pong Panginoong Kristo, so kahit na ano man po yung magiging balakid na maaring pagdudahan natin, yung lakas, yung kapangyarihan, yung paggabay ng ating pong Panginoon na nasa paligid po natin ay hindi na po yan maano sa atin dahil po yung ating pong buong puso ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon. At kasunod po, dahil they are prepared to be used in every emergency to fill important position of trust and to accomplish the grand purposes of which their powers were given them. So ito na po isa sa mga magiging gampanin natin, na kapag yung buong puso natin ay inilagak natin, yung pagtitiwala natin sa ating pong Panginoon, so tayo ay gagamitin din ng ating pong Panginoon sa pag-prepare, lalo na sa mga hindi inaasahang mga pangyayari, sa mga biglaang gawain, biglaang pagtawag, ay inihanda na po tayo ng ating pong Panginoon sa mga gantong pangyayari. At higit sa lahat, na kung paano din po yung Panginoon nagtitiwala sa atin na kaya po natin gampanan ang gantong mga bagay na kahit man po buhay na natin yung maging kapalit, ganun din naman po nawa natin pagkatiwalaan yung ating pong Panginoong Kristo. Dahil alam po ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa hinaharap, alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa susunod po na mga araw. At yun po yung kinakailangan nating ipagkatiwala sa ating pong Panginoon dahil siya lamang po ang makapangyarihan sa lahat. At kaya niya pong ibigay ang lahat ng mga pangangailangan po natin, lalo na po sa gawain niya. So, bago po ko magtapos, so meron lang po akong nais na ibahagi na kung pansinin niyo po lalo na yung mga reformers, yung mga propeta, yung mga ginagamit po ng Panginoon, di po napansin niyo sa kanila na sa kanilang paggawa ay yung buong puso na itinalaga nila yung kanila pong sarili at yung kanila pong mga buhay sa ating pong Panginoon. At lalo na po ay pumukaw din po sa akin po kaisipan yung naging buhay po ni
John Huss. So, di ba, si John Huss ay kagaya rin po kay sa isang reformer din na kumbaga nagsisilbi doon sa simbahan sa Katoliko. Tapos nung time na na-discover niya yung tunay na ah, salita ng ating pong Panginoon, nakita niya yung katotohanan, yung salita niya. So di ba hindi niya ito pinag-alinlangan, kundi mas naliwanagan pa nga siya. Dahil nga po yung sinasabi po nung council sa panahon niya ay puro mga kasinungalingan at hindi po ito tama. Kaya nung time na pinanigan niya yung salita ng ating pong Panginoon dahil hindi naman po nakasulat yung pinanggagawa ng mga council sa panahon niya, di ba sinabi ng council na bawiin niya yung mga paniniwala ni John Huss at sabihin niya na hindi nagkakamali yung council, kundi yung sinasabi sa council ay ito ay tama at hindi yung na-discover niya yung salita ng ating pong Panginoon. Pero di ba hindi niya po ito pinanigan, kundi ito pang yung mas nagdeterminado at mas nagtiwala pa nga siya sa salita ng ating pong Panginoon. At pagkatapos po nun, dahil nga po sa pagmamatigas ni John Huss, siya po ay ah, binantaan yung kanyang pong buhay. At nang sa ganun, yung kanyang pong buhay ay susunugin sa apoy. So nakita po natin pero sa pag ano pong yun, hindi po nawalan ng pag-asa si John Huss. Hindi po nanghina yung loob niya, hindi po dumating sa point na inisip niya na baka tinalikuran na siya ng ating Panginoon. Baka tinakwil na siya, baka hindi na siya ginagabayan ng ating pong Panginoon dahil andun na yung pagbabanta sa buhay niya eh. Andun na yung, kumbaga siyempre sa persecution na dahil nga nung panahon pong yan ay andun po sila sa panahon ng Dark Ages. Pero hindi po sumagi sa kaisipan niya, kundi bagkus mas nagtiwala pa nga siya ng higit sa Panginoon eh. Mas sumunod pa nga siya at mas nagtiwala ng buong puso doon sa mga salitang nalaman at natuklasan niya. Sa ganun din naman po sa atin. Bagamat meron man pong pagbabanta sa buhay natin, na alam natin na yung buhay po natin ay hindi na magtatagal, nawa ay mas pagpursigin pa po natin na maglingkod at magsikap na sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon at mawala po sa kaisipan natin yung mga bagay na nagpapaalinlangan sa atin. So meron nga po akong napanood na meron nga pong babae na nagbibenta na kumbaga ni-display niya sa tabing kalsada. Tapos yung mga panggamit sa kusina, mga gamit sa bahay, kung ano-ano man po na mga magagandang pangkagamitan sa bahay ay i-display niya at yung sinulat niya po doon sa ano pong yun ay free ano lang po sila, puro free lang pag anong kunin po nila ay wala po yung bayad, kundi kung gaano man po karami yung kukunin nila, kung gaano man po kalaki, so wala pong ano yon, kundi kumbaga tulong lang ng babae yun dun sa mga taong dumadaan. So, inalaw na, nagtataka na yung mga tao kasi nga syempre yung mga ibinibigay niya doon sa mga tao ay mga bago, na kagamitan sa bahay, kung ano man mga pangailangan, bago lang ito. At kung titingnan nga natin na kung ito ay ibenta, ay talagang mahal siya ibenta. Pero yun nga, nagpumuko sa isipan ng mga tao na habang kumukuha sila, meron katanungan sa kanila na bakit kaya binibigay, ganun lang ibigay ng babaeng yun doon sa mga taong dumadaan. So tinatanong din naman nila yung babae na kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ito. Sabi ng babae, gusto niya lang naman makatulong. Pero alam niyo po, nung meron pong isang babae din na, kumbaga, na napadaan din doon. At kumuha rin siya ng mga bagay na binibigay ng babae. At ngayong bumusisi talaga yung babaeng yun, talagang kinausap niya ng talagang masinsinan yung babae na yun. Kasi nga, bakit ganun yung pagiging, ano niya, kumbaga, syempre, libre na binibigay lang yung mga bagay na yun. So, biglang umiyak yung babae. At yung pag-iyak ng babaeng yun, so sinabi niya na dahil yung buhay niya ay hindi na magtatagal at meron na nga taning yung buhay niya at ito ay 1 buwan na lang ang itatagal. So doon pa lang po mga kapatid, makikita po natin
na sa pamamagitan nga ng bagamat binantaan na kumbaga may taning na yung buhay ng babae, ay wala siyang ibang ginawa kundi gumawa ng mabuti, tumulong sa mga tao. So doon po papansinin po natin na ganun din naman po sa ating mga naglilingkod sa ating pong Panginoon na bagamat may maranasan man po tayong matitinding pagsubok, nawa hindi man natin isipin na ito na kaya yung huling buhay na, ito na kaya yung, dito na kaya magwawakas yung buhay ko, dito na kaya yung oras na parang pinabayaan na ako ng Panginoon, ito na kaya yung oras kaya tinalikuran niya na ako. Nawa mga kapatid ay mawala po sa isip natin yung ganong pag-iisip natin, kundi ang lahat po ng mga bagay ay mga proseso para mas mapatibay ang bawat isa. Mapatibay yung ating pong mga pananampalataya, yung ating pong prinsipyo at ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. At kahit na dumanting man sa punto na yung buhay man natin ay maging kapalit, nawa ay wag po nating isipin na tayo ay panghinaan, kundi mas pagsikapan pa nga po natin na magsumunod at maglingkod sa ating pong Panginoon. Dahil kagaya po kay John Huss na kahit na itinalaga niya yung buhay para sa ating pong Panginoon, sigurado siya na langit at buhay na walang hanggan yung kanya pong kakamtin. Dahil dito po tayo magtatapos sa pangako po ng Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Nawa, makita po natin mga kapatid, ang pangako ng Panginoon na ang ating pong Panginoong Kristo ay nandyan po sa atin palagi at magpakailanman kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa kalooban, sa command ng ating pong Panginoon, at yun po ay pangako at sinisigurado po ng ating pong Panginoon Kristo na langit at buhay na walang hanggan din po yung ating pong tatanggapin kung tayo po ay patuloy na maglilingkod at susunod po sa kanyang kalooban. At yan po ay sinisigurado po ng Panginoon na He will not forsake you. So muli po, magandang gabi at sumatin po nawa ang kapayapaan sa gabing pong ito at happy midweek at happy prayer meeting po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Brother Japheth, sa inyo pong pagpanguna po sa atin para po sa gabing ito. So, muli ay pinaalahanan ng salita ng Panginoon na sa panahon na hindi natin alam kung ano yung gagawin o sa panahon na yung feeling natin na tinalikuran na tayo ng lahat, tinalikuran na tayo ng sanlibutan, meron po tayong Panginoon na handa pong tumulong sa atin sa kahit anuman pong problema. So lagi po nating pakatandaan na ibinigay na po ng Ama ang kanyang kaisa-isahang anak upang mailigtas po ang sanlibutan. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? So ngayon po tayo na po dadako sa ating ikalawang programa. Yun po ang ating mga prayer request. Kung sino po ang may prayer request ay paki-on lang po ng inyong microphone. At ganon din naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kung meron po kayong prayer request ay i-comment lang lamang po.
So, ipagpanalangin po natin ang finals po ng mag-college students. Isama din po natin sa ating prayer request ang mga nasa banig ng karamdaman, naway paalalahanan po sila ng ating Panginoon kung alin po sa batas pangkalusugan ang kanilang nilabag at naway hipuin ng makapangyarihang kamay ng Panginoon ng kanilang katawan upang sila po ay gumaling at manumbalik po ang kanilang dating mga lakas. So, sino pa po ang may gustong idagdag sa ating mga prayer request? So, sino pa po ang may gustong idagdag para po sa ating prayer request?
Kung wala na pong karagdagan, ay atin na po itong paghahati-hatian. Sister KD, may kasama ka po from Tumpa? Wala po. Pero pwede ko po anuhin si Kuya. Ay, sige po. Um, Dito po sa ating prayer request, dahil iilan lang po tayo, ano. Ate Nori, pwede kayo po sa sa closing prayer dito sa 5, 6, tsaka 7. Hmm. So, ngayon po, tayo na po ay manalangin sa pangunguna po ni Sister KD Menjola. Tayo po yung manalangin. Huwag pa rin sa taas ng panalangin. Maraming salamat po sa gabi ito sa aking mga mensahe. Dinadalangin po namin ang meeting po na magaganap po sa Tugutungan and Palawan na may maging successful po lahat ang mga gagawin po at na may makapunta rin po ang mga nais pumunta ng mga kapatiran upang rin po na ma-experience at makita rin po nila ang kanilang mga kapatiran at marami rin po silang mga ah, bahagi ng mga katodo. At gayon din po sa final exam po sa mga student na sila po ay gabayan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, katulunuhan at para po yung magampanan nila ang kanilang mga dapat gampanan at na tulungan niyo po sila na maging example din po sa iba. At gayon din po ah, sa mga student at sa mga may mga exam po na kanila pong mapagdadaanan. At yun po ang aming hiling sa Panginoon ni Jesus. Sa pagpapatuloy po, Ama naming banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng biyaya na inyo po ang pinagkaloob sa amin. Pinapanalangin po namin sa espesyal na pamamaraan ang lahat po ng may karamdaman, naway ikaw po ang magpaalala sa bawat isa po sa amin sa mga batas na nalabag namin upang kami po ay upang hindi na po namin ito gawin ulit, at naway hipuin niyo po ang katawan ng bawat isa upang tuluyan na pong gumaling at manumbalik ang mga dating kalakasan. At ganoon din naman po sa kapatiran namin sa Mindoro na ikakasal, naway ikaw pong magbasbas ng kanilang pagsasama, at naway lagi niyo pong ipaalala sa kanila na ah, na ikaw po ang ilagay sa kalagitnaan nila upang ang kanilang pagsasama po ay maging huwaran, lalong-lalo na doon sa mga taong nakapaligid sa kanila. At naway
ikaw po ang gumabay sa kanila na lalong gawin kung ano po ang nararapat at kung ano po yung inyong banal na kalooban. At maraming salamat po sa mga biyaya na yung pinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sister Nori, wala po kayong sound. Para po sa ating pagtatapos, tayo po'y umawit ng ating closing song.
Dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa gabing ito. So maraming salamat po sa lahat ng nag-join dito sa Zoom at ganon din naman po sa mga sumusubaybay sa amin dito sa Facebook Live. So magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi para po sa ating daily evening devotional sa ganap ng 6 p.m. At inanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional sa ganap na 5 a.m. So nawa po ang mga mensahe nating narinig ay ating isa-isip, isa puso at isa buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.